Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Handa na ba kayo makinig ng ating aralin ngayon? Kung oo, magsimula na tayo. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa ako ay magalang. Ikaw, magalang ka ba? Kung oo, magaling. Gumagalang ka ba sa mga nakakatanda sa iyo? Kung oo, yan ay tunay na magaling. Sa paglaki mo, marami kang taong makikilala. Halimbawa, sa lugar na tinitirhan mo o sa paaralan, nakatutulong sa iyo ang mga asal na natutuhan mo sa tahanan upang makasundo mo sila at makipagkaibigan. Ang pakikipag-ugnayan ay isang paraan ng pakikisalamuha at pakikipag-usap sa mga tao sa pamilya, komunidad, paaralan, at iba pang mga lugar na pinupuntahan mo. Sa pakikisalamuha ng mga tao, tandaan na laging magpakita ng paggalang. Ito ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang kaya dapat mo itong gawin. Una, maging palakaibigan. Bumati ka sa mga tao na may ngiti. Pangalawa, gumamit ng magagalang na salita katulad ng mano po, maupo po kayo rito. Maraming salamat po. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng magagalang na salita. At sumunod, pakinggan at tumugon sa mga sasabihin ng iba. Irespeto mo ang kanilang mga ideya. Kung parehas kayong nagsasalita, ay hindi kayo magkakaintindihan. Kaya naman, kung nagsasalita ang isa, matuto kang makinig at intindihin ang kanyang mga sinasabi. At kung ikaw na ang may tsansang magsalita, hayaan mo naman siya na ang makinig sa iyo. Sumunod, tanggapin at igalang ang pagkakaiba ng iba o ng ibang tao. Hindi tayo pare-parehas. Merong maputi, merong maitim, merong iba ang relihiyon, ngunit hindi ito maaaring hadlang para maging kaibigan natin sila. Kaya naman, dapat natin silang kausapin, puntahan, at maging kaibigan sa kanila kahit sila ay iba sa atin. Sunod, maging tapat at totoo. Kung may nakasira ka ng bagay, mag-sorry agad o humingi agad ng paumanhin sa taong nagmamay-ari ng bagay. Nang sa gayon, maiwasan ang problema at pagkakaaway. Sumunod muli, hintayin ang iyong pagkakataon. Ito ay maaari na gamitin sa pagpila, halimbawa sa pagkain. Hintayin mo na ikaw na ang mauna sa pila upang wala ring mangyaring anumang problema. At sa gayon, nire-respeto mo din ang mga taong nakapila sa unahan mo. At sumunod, sabihin ang idea at marahang magsalita. Kung meron kang ideya sa iyong isipan, sabihin mo ito. Ngunit nang may paggalang sa ibang tao, lalo na kung ang kausap mo ay nakakatanda sa iyo. Sumunod naman, iwasan ang pagsigaw at pag-aaway dahil ito ay isa ring daan upang kayo ay magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at maaari na ang isa sa inyo ay masaktan at ito ay maging dahilan ng pagkakaaway o pagkakasira nyo. Kaya iwasan ang pagsigaw at pag-aaway. Sumunod, igalang at sundin ang mga guro, administrador, at iba pang mga kawani ng paaralan. Katulad ngayon na ikaw ay nakikinig, iyan ay isang paggalang. Kaya naman, kung nakikita mo ang iyong mga guro, matuto tayong pumati sa kanila ng may ngiti at paggalang.
Sumunod, tanggapin ang paumanhin. Matuto tayong tumanggap ng paumanhin galing sa iba. Nang sa gayon, kung tayo naman ang nakasakit, ay hindi rin tayo mahirapan na humingi ng paumanhin sa ibang tao. At isa rin niyang daan upang maiwasan ang pagtatalo. Sumunod naman, humingi ng pahintulot bago lumabas sa silid. Humingi tayo ng pahintulot kung tayo ay lalabas sa silid para hindi tayo makaabala sa loob ng klase. Naintindihan ba mga bata? Kung oo, magaling. Iyan lamang ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang kaya dapat mo iyang gawin upang ikaw ay maging mabuti, magalang at mabait na bata. Ngayon, dadako tayo sa ating aralin. Maggawa na tayo. Sa inyong libro, gawin ang gawain 2, pakikipag-usap sa iba, sa pahina 143 to 144, at gawain 3, think, pair, share, na nasa pahina 144 to 145. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay may natutunan kayong ngayong araw. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!